Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong itatakwil ng Diyos ang taong tumalikod sa Kanya. Pagpapala naman sa mga nagtitiwala. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Jeremias, 14 hanggang 17 kabanata. Ang kakilakilabot na tagtuyot. Sinabi sa akin ng Panginoon tungkol sa tagtuyot, ang Huda ay nasa pagdadalamhati. Ang mga lungsod nito ay namamatay. Ang mga tao nito ay nakahiga sa lupa sa kalungkutan, at ang Jerusalem ay sumisigaw ng tulong. Ang mayayamang tao ay nagpadala ng kanilang mga alipin para umigib ng tubig. Pumunta sila sa mga balon, ngunit hindi nakasumpong ng tubig. Bumalik sila na walang laman ang kanilang mga banga. Nasisiraan ng loob at nalilito. Tinago nila ang kanilang mga mukha. Dahil walang ulan at ang lupa ay natuyo, naghinagpis ang puso ng mga magsasaka. Tinago nila ang kanilang mga mukha. Sa bukid ay iniwan ng inang usa ang kanyang bagong silang na usa dahil walang damo. Ang mga mailap na asno ay tumayo sa mga taluktok ng burol at humihingal na parang mga tsakal. Nanlabo ang kanilang paningin dahil wala silang pagkain. Ang aking mga tao ay nanaghoy sa akin. Kahit na kami ay inaakusahan sa aming mga kasalanan, tulungan mo kami, Panginoon, gaya ng iyong ipinangako. Kami ay tumalikod sa iyo ng maraming beses, nagkasala kami sa iyo. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw ang nagligtas sa amin sa kapahamakan. Bakit ka parang dayuhan sa aming lupain tulad ng isang manlalakbay na mananatili lamang ng isang gabi? Bakit ka parang isang lalaking nabigla, parang isang kawal na walang kakayahang tumulong? Tiyak, Panginoon, ikaw ay kasama namin. Kami ang iyong mga tao, huwag mo kaming pabayaan. Sinabi ng Panginoon tungkol sa mga taong ito, gustong-gusto nila akong layasan at hindi nila pipigilan ang kanilang mga sarili. Kaya hindi ako natutuwa sa kanila. Tatandaan ko ang mga maling nagawa nila at parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ang mga taong ito. Mag-ayuno man sila, hindi ko didinggin ang kanilang paghingi ng tulong. At kahit na maghandog sila sa akin ng mga handog na susunugin at mga handog na butil, hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, papatayin ko sila sa digmaan at sa pamamagitan ng gutom at sakit. Tapos sabi ko, Soberanong Panginoon, alam mo na ang mga propeta ay nagsasabi sa mga tao na hindi magkakaroon ng digmaan o gutom dahil ipinangako mo, sabi nila, na magkakaroon lamang ng kapayapaan sa aming lupain. Ngunit sumagot ang Panginoon, ang mga propeta ay nagsasabi ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo.
ni hindi ko sila binigyan ng anumang utos o nagsalita ng isang salita sa kanila. Ang mga pangitain na kanilang pinag-uusapan ay hindi nagmula sa akin. Ang kanilang mga hula ay walang kwentang bagay na kanilang naisip. Ako ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo kung ano ang aking gagawin sa mga propetang iyon na hindi ko sinugo, ngunit nagsasalita sa aking pangalan, at nagsasabi na ang digmaan at gutom ay hindi tatama sa lupaing ito. Papatayin ko sila sa digmaan at sa gutom. Ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay papatayin sa parehong paraan. Ang kanilang mga bangkay ay itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem at walang maglilibing sa kanila. Mangyayari ito sa kanilang lahat, kabilang ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak na lalaki at kanilang mga anak na babae. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Inutusan ako ng Panginoon na sabihin sa mga tao ang tungkol sa aking kalungkutan at sabihin, naway lumuha ang aking mga mata araw at gabi, naway hindi ako tumigil sa pagluha, sapagkat ang aking bayan ay lubhang nasugatan at lubhang nasaktan. Paglabas ko sa parang nakikita ko ang mga bangkay ng mga tao na napatay sa digmaan. Pagpasok ko sa mga bayan, nakikita ko ang mga taong namamatay sa gutom. Ang mga propeta at mga pari ay nagpapatuloy sa kanilang gawain, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nagsusumamo ang mga tao sa Panginoon. Panginoon, lubusan mo bang itinakwil ang Huda? Kinamumuhian mo ba ang mga tao ng Siyon? Bakit mo kami sinaktan ng labis na hindi na kami gumaling? Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit walang magandang nangyari. Umasa kaming gumaling, ngunit takot ang dumating. Kami ay nagkasala laban sa iyo, Panginoon. Ipinagtapat namin ang aming sariling mga kasalanan at ang mga kasalanan ng aming mga ninuno. Alalahanin mo ang iyong mga pangako at huwag mo kaming hamakin. Huwag magdala ng kahihiyan sa Jerusalem, ang lugar ng iyong maluwalhating trono. Huwag mong sirain ang tipan na ginawa mo sa amin. Walang sino man sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ang makapagpapadala ng ulan. Ang langit mismo ay hindi makapagpapabagsak ng ulan. Inilalagay namin ang aming pag-asa sa iyo, O Panginoon naming Diyos, dahil ikaw ang gumagawa ng mga bagay na ito. Kapahamakan para sa mga tao ng Huda. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon, kahit na nakatayo rito sina Moises at Samuel na nagsusumamo sa akin, hindi ako magpapakita ng anumang awa sa mga taong ito. Alisin mo sila sa aking paningin. Kapag tinanong kanila kung saan sila dapat pumunta, sabihin sa kanila na sinabi ko, ang ilan ay nakatakdang mamatay sa sakit, diyan sila pupunta. Ang iba ay nakatakdang mamatay sa digmaan, diyan sila pupunta. Ang ilan ay nakatakdang mamatay sa gutom, diyan sila pupunta. Ang iba ay nakatakdang dalhin bilang mga bilanggo, diyan sila pupunta. Ako ang Panginoon,
ay nagpasya na 4 na kakilakilabot na bagay ang mangyayari sa kanila. Sila ay papatayin sa digmaan. Ang kanilang mga katawan ay kakaladkarin ng mga aso. Kakainin sila ng mga ibon at kakainin ng mababangis na hayop ang natira. Gagawin kong masintak sa kanila ang lahat ng tao sa mundo dahil sa ginawa ni Manases na anak ni Hezekias sa Jerusalem noong siya ang hari ng Huda. Ang sabi ng Panginoon, sino ang mahahabag sa inyo mga taga-Jerusalem at sino ang magdadalamhati sa inyo? Sino ang hihinto ng matagal para magtanong, kumusta na kayo? Kayong mga tao ay tinanggihan ako, tinalikuran ninyo ako. Kaya inabot at dinurog ko kayo dahil pagod na akong pigilan ang galit ko. Sa bawat bayan sa lupain ay inihagis ko kayo sa hangin na parang dayami. Nilipol ko kayo, aking mga tao. Pinatay ko ang inyong mga anak dahil hindi kayo huminto sa inyong masasamang paraan. Mas marami ang mga balo sa inyong lupain kaysa sa mga butil ng buhangin sa tabi ng dagat. Pinatay ko ang inyong mga kabataang lalaki sa kanilang kapanahunan at pinahirapan ang kanilang mga ina. Bigla ko silang sinaktan ng dalamhati at takot. Nawalan ng malay ang ina na nawalan ng 7 anak, humihingal. Dito ang liwanag ng araw ay naging dilim. Siya ay nadusta at puso ay naghinagpis. Hahayaan kong patayin ng inyong mga kaaway ang mga nabubuhay pa sa inyo. Ako, ang Panginoon, ang nagsalita. Nagreklamo si Jeremias sa Panginoon. Isa akong malungkot na tao, bakit ako isinilang ng aking ina sa mundo? Kailangan kong makipag-away at makipagtalo sa lahat ng tao sa lupain. Hindi ako nagpahiram ng anumang pera o humiram ng anuman, gayon may sinusumpa ako ng lahat. Panginoon, naway matupad ang lahat ng sumpa nila kung hindi kita pinaglingkuran ng mabuti. Kung hindi ako nagsumamo sa iyo alang-alang sa aking mga kaaway noong sila ay nasa gulo at pagkabalisa. Walang makakasira ng bakal, lalo na ang bakal mula sa hilaga na hinaluan ng tanso. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpapadala ako ng mga kaaway para tangayin ang yaman at pinakaiingat-ingatan ng aking mga tao upang parusahan sila sa mga kasalanang nagawa nila sa buong lupain. Gagawin kong paglingkuran nila ang kanilang mga kaaway sa isang lupain na hindi nila alam, sapagkat ang aking galit ay parang apoy at ito ay magniningas magpakailanman. Tapos, sabi ko, Panginoon, naiintindihan mo. Tandaan mo ako at tulungan mo ako. Hayaan mo akong maghiganti sa mga umuusig sa akin. Huwag kang maging masyadong pasensyoso sa kanila na sila ay magtagumpay sa pagpatay sa akin. Tandaan mo na para sa kapakanan mo, kaya ako iniinsulto. Nangusap ka sa akin at pinakinggan ko ang bawat salita. Ako'y sa iyo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't ang iyong mga salita ay pumuspos ng kagalakan at kaligayahan sa aking puso. Hindi ko ginugol ang aking oras sa ibang tao, tumatawa at nagsasaya. Bilang pagsunod sa iyong mga utos ay nanatili akong mag-isa at napuno ng galit.
Bakit ako patuloy na nagdurusa? Bakit walang lunas ang mga sugat ko? Bakit hindi sila gumaling? Balak mo bang biguin ako tulad ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Dito ay sumagot ang Panginoon. Kung babalik ka, babalikan kita, at muli kang magiging lingkod ko. Kung sa halip na magsalita ng walang kapararakan ay magpahayag ka ng isang mahalagang mensahe, ikaw ay magiging aking propeta muli. Babalik sa iyo ang mga tao at hindi mo na kailangang pumunta sa kanila. Gagawin kitang parang isang matibay na pader na tanso kung tungkol sa kanila. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sasamahan kita para protektahan ka at panatilihin kang ligtas. Ililigtas kita sa kapangyarihan ng masasama at mararahas na tao. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Ang kalooban ng Panginoon para sa buhay ni Jeremias. Muling nagsalita sa akin ang Panginoon at sinabi, huwag kang mag-asawa o magkaanak sa ganitong lugar. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga bata na ipinanganak dito at sa kanilang mga magulang. Mamamatay sila sa kakilakilabot na mga sakit at walang magluluksa o maglilibing sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay parang tambak ng dumi sa lupa. Sila ay papatayin sa digmaan o mamamatay sa gutom, at ang kanilang mga katawan ay magiging pagkain ng mga ibon at mababangis na hayop. Huwag kang pumasok sa isang bahay na may pagluluksa. Huwag magdalamhati para sa sinuman. Hindi ko na pagpapalain ang aking mga tao ng kapayapaan o pagpapakitaan sila ng pagmamahal at awa. Mamamatay ang mayayaman at mahihirap sa lupaing ito, ngunit walang maglilibing sa kanila o magluluksa sa kanila. Walang maghihiwa o mag-aahit ng ulo para ipakita ang kanyang kalungkutan. Walang kakain o iinom na kasama ng sinuman upang aliwin siya kapag namatay ang isang mahal sa buhay. Walang magpapakita ng pakikiramay kahit na para sa isang taong nawala ng ama o ina. Huwag kang pumasok sa bahay na pinagpipiyestahan ng mga tao. Huwag umupo na kasama nila upang kumain at uminom. Makinig sa kung ano ang aking sasabihin. Ako ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Patatahimikin ko ang mga tunog ng kagalakan at kasiyahan at ang masayang tunog ng mga piging ng kasalan. Ang mga tao dito ay mabubuhay upang makita na mangyari ito. Kapag sinabi mo sa kanila ang lahat ng ito, tatanungin kanila kung bakit ako nagpasya na parusahan sila ng labis. Itatanong nila kung anong kasalanan ng kanilang ginawa at kung anong kasalanan ng kanilang ginawa laban sa Panginoon na kanilang Diyos. Sa panahong iyon, ay sabihin sa kanila na sinabi ng Panginoon, ang inyong mga ninuno ay tumalikod sa akin at sumamba at naglingkod sa ibang mga Diyos. Iniwan nila ako at hindi sinunod ang aking mga turo. Ngunit, mas masahol pa ang ginawa ninyo kaysa sa inyong mga ninuno. Lahat kayo ay matigas ang ulo at masama, at hindi ninyo ako sinusunod.
Kaya't itatapon ko kayo sa lupaing ito na isang lupain na hindi ninyo nalalaman o ng inyong mga ninuno. At doon kayo ay maglilingkod sa ibang mga Diyos araw at gabi, at hindi ako magpapakita sa inyo ng awa. Ang pagbabalik mula sa pagkatapon. Ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na manunumpa sa akin bilang ang buhay na Diyos na naglabas sa mga tao ng Israel sa lupain ng Ehipto. Sa halip, susumpa sila sa akin bilang ang buhay na Diyos na naglabas sa mga tao ng Israel mula sa hilagang lupain at mula sa lahat ng iba pang mga bansa kung saan ko sila pinangalan. Ibabalik ko sila sa kanilang sariling bansa, sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ako, ang Panginoon, ang nagsalita. Ang paparating na parusa. Ang sabi ng Panginoon, ipapatawag ko ang maraming mangingisda na pumarito at hulihin ang mga taong ito. Pagkatapos ay magpapadala ako ng maraming mga ngaso upang tugisin sila sa bawat bundok at burol at sa mga yungib sa gitna ng mga bato. Nakikita ko ang lahat ng kanilang ginagawa. Walang natatago sa akin. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi nakatatakas sa aking paningin. Pagbabayarin ko sila ng doble para sa kanilang kasalanan at kasamaan dahil dinungisan nila ang aking lupain ng mga Diyos-Diyosan na walang buhay na parang mga bangkay at pinuno nila ito ng kanilang mga huwad na Diyos. Ang panalangin ng pagtitiwala ni Jeremias sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang nagsasanggalang sa akin at nagbibigay sa akin ng lakas. Tinutulungan mo ako sa oras ng kagipitan. Ang mga bansa ay lalapit sa iyo mula sa mga dulo ng lupa at magsasabi, ang aming mga ninuno ay walang merong iba kundi mga huwad na Diyos. Walang anuman kundi mga walang silbing Diyos-Diyusan. Maaari bang gumawa ang isang tao ng kanyang sariling mga Diyos? Hindi. Kung gagawin niya, hindi talaga sila magiging mga Diyos. Kung gayon, sabi ng Panginoon, minsan at magpakailanman ay ipakikilala ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan at ang aking lakas. Malalaman nila na ako ang Panginoon. Ang kasalanan at parusa ng Huda. Ang sabi ng Panginoon, mga tao ng Huda, ang inyong kasalanan ay nasusulat sa isang panulat na bakal. Ito ay nakaukit sa inyong mga puso sa pamamagitan ng isang diamanting pantutok at inukit sa mga sulok ng inyong mga altar. Ang inyong mga tao ay sumasamba sa mga altar at sa mga simbolo na itinayo para sa Diyosang si Asyera, sa tabi ng bawat berdeng puno at sa mga taluktok ng burol at sa mga bundok sa bukas na bansa. Ipapakuha ko sa inyong mga kaaway ang inyong yaman at pinakaiingat-ingatan dahil sa lahat ng inyong kasalanang nagawa sa buong lupain ninyo. Kakailanganin ninyong ibigay ang lupain na ibinigay ko sa inyo at gagawin kong paglingkuran ninyo
ang inyong mga kaaway sa isang lupain na hindi ninyo alam. Sapagkat ang aking galit ay parang apoy at ito ay magniningas magpakailanman. Iba't ibang kasabihan. Ang sabi ng Panginoon, kokondenahin ko ang taong tumalikod sa akin at naglagay ng kanyang pagtitiwala sa tao, sa lakas ng mortal na tao. Siya ay tulad ng isang palumpong sa disyerto na tumutubo sa tuyong kaparangan, sa maalat na lupa kung saan walang ibang tumutubo. Walang magandang mangyayari sa kanya. Ngunit pagpapalain ko ang taong nagtitiwala sa akin. Para siyang punong tumubo malapit sa batis at naglalabas ng mga ugat sa tubig. Hindi ito natatakot kapag dumating ang mainit na panahon dahil nananatiling berde ang mga dahon nito. Wala itong alalahanin kapag walang ulan. Patuloy itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Walang ibang mapaninlang, maluba ang sakit nito upang mapagaling. Ako ang Panginoon ay sinasaliksik ang mga kaisipan at sinusubok ang puso ng mga tao. Tinatrato ko ang bawat isa ayon sa paraan ng kanyang pamumuhay, ayon sa kanyang ginagawa. Ang taong kumukuha ng pera ng hindi tapat ay parang isang ibon na pumipisa ng mga itlog na hindi nito iniitlog. Sa kasaganaan ng buhay ay mawawalan siya ng kanyang kayamanan at sa huli ay isa siyang hangal. Ang templo ay parang isang maluwalhating trono na nakatayo sa mataas na bundok mula pa noong una. Panginoon, ikaw ang pag-asa ng Israel. Lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Maglalaho sila tulad ng mga pangalang nakasulat sa alabok, sapagkat iniwan kanila ang Panginoon, ang bukal ng sariwang tubig. Humingi ng tulong si Jeremias sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo ako at ako'y lubos na gagaling. Iligtas mo ako at ako ay magiging ganap na ligtas. Ikaw ang pinupuri ko. Ang sabi sa akin ng mga tao, nasaan ang mga pananakot na ginawa ng Panginoon laban sa amin? Hayaan siya na dalhin sila. Palabasin ngayon. Ngunit Panginoon, hindi kita kailanman hinimok na magdala ng kapahamakan sa kanila. Hindi ko hiniling na magkaroon sila ng panahon ng kaguluhan. Panginoon, alam mo ito, alam mo ang sinabi ko. Huwag kang maging isang kilabot sa akin. Ikaw ang aking ligtas na lugar kapag dumarating ang problema. Dalhan mo ng kahihiyan ang mga umuusig sa akin, ngunit patawarin mo ako, Panginoon. Punuin mo sila ng sindak, ngunit huwag mo akong takutin. Dalhan sila ng sakuna at basagin sila. Sa pag-oobserba ng Sabat, sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, humayo ka at ipahayag ang aking mensahe sa pintuang daan ng bayan, kung saan ang mga hari ng Huda ay pumapasok at umalis sa lungsod. Pagkatapos ay pumunta sa lahat ng iba pang mga pintuan ng Jerusalem. Sabihin mo sa mga hari at sa lahat ng tao ng Huda at sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem
at pumapasok sa mga pintuang ito na makinig sa aking sasabihin. Sabihin sa kanila na kung mahal nila ang kanilang buhay, hindi sila dapat magdala ng anumang pasanin sa Sabat. Hindi sila dapat magdala ng anuman sa pamamagitan ng mga pintuang daan ng Jerusalem o maglabas ng anuman sa kanilang mga bahay sa araw ng Sabat. Hindi sila dapat gumawa sa Sabat. Dapat nilang ipagdiwang ito bilang isang sagradong araw, gaya ng iniutos ko sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga ninuno ay hindi nakinig sa akin o nagbigay ng anumang pansin. Sa halip naging matigas ang ulo nila, hindi nila ako susundin o natututo mula sa akin. Sabihin sa mga taong ito na dapat nilang sundin ang lahat ng aking mga utos. Hindi sila dapat magdala ng anumang pasanin sa pintuan ng lungsod na ito sa araw ng Sabat. Dapat nilang ipagdiwang ang Sabat bilang isang sagradong araw at hindi dapat gumawa ng anumang gawain. Sa gayon, ang kanilang mga hari at mga prinsipe ay papasok sa mga pintuang daan ng Jerusalem at magkakaroon ng kapangyarihang maharlika tulad ng taglay ni David. Kasama ang mga tao ng Huda at ng Jerusalem, sila ay sasakay sa mga karo at sa mga kabayo, at ang lungsod ng Jerusalem ay palaging mapupuno ng mga tao. Darating ang mga tao mula sa mga bayan ng Huda at mula sa mga nayon sa palibot ng Jerusalem. Sila ay magmumula sa teritoryo ng Benjamin, mula sa paanan ng burol, mula sa mga bundok, at mula sa timog ng Huda. Magdadala sila sa aking templo ng sinusunog na mga handog at mga hain, mga handog ng butil at insenso, pati na rin ang mga handog ng pasasalamat. Ngunit, kailangan nilang sundin ako at ipagdiwang ang Sabat bilang isang sagradong araw. Hindi sila dapat magdala ng anumang pasanin sa mga pintuang daan ng Jerusalem sa araw na iyon, sapagkat kung gagawin nila, susunugin ko ang mga pintuang daan ng Jerusalem. Susunugin ng apoy ang mga palasyo ng Jerusalem at walang sino man ang makakapatay nito. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.